Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Yung isang rider, alam nyo ba yun? Alam nyo yung nangyari doon sa isang rider? Grabe. Kinuyog ng mga rallyista, mga kabunyog. Kinuyog ng mga rallyista. Sabi nga nung rallyista, nung rider na kinuyog, tao din naman ako. Di ba para sa tao ang pinaglalaban nyo? Tao naman ako, bakit naman ninyo ako ginaganito? Hindi, totoo. Nakakaawa yung rider eh. Sir, mo nangyari sa inyo? Ba't ano po? Kinuha, pinagpupuran ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo ba mamatay? Tartato ka kahal. Alis ka na, para... Wala nga yung susi. Ay, wala na susi daw. Wala na. Sa susi niya nawawala daw eh. Susi, balik. Susi, bigyan nyo. Susi! Oh, mga kabunyog, grabe ang ginawa nila. Ano yan eh, talagang ibang klase na ang mga ito. Ano yan? Hindi na talaga makatao eh. Oh. Kaya, ano to mga kabunyog, may isang rider na, yung rider na yon, nakamotor siya. Siguro may ano siya, ewan ko kung Grab driver yon. May ano siya, gusto niyang makalusot kasi grabe nga yung traffic. Gusto niyang makalusot. Ito yan oh, mga kabunyog, ito yan. Nakamotor siya. Ayan oh. Kumbaga, hindi naman matao yung rally. Ano lang, marami namang, kaya namang lumusot. So ang ginawa nitong rider, nag-try siyang lumusot kasi nagmamadali. Baka may delivery ito o baka angkas. Hindi natin alam yung detalye. Oh. Pero ang ginawa sa kanya, tinakot siya ng mga nung mga nagrarally. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan niyo mga kabunyog ang ginawa nila. Alam niyo kung ano na lang ang nasabi nung ang mamakaawa nung rider. Yan yung rider. Kita niyo naman sa mukha oh. Sabi niya, ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Ang lalim nung sinabi niya, no? Tingnan niyo oh. Tinutulak niya yung motor niya mga kabunyog. Tinutulak niya kasi nga kinuha yung key. Oh, ginaganyan niya oh kasi wala nang susi, hindi niya na mapaandar. Kinuyog siya ng mga rallyista. Eh grabe. Grabe itong ano to. Ano ito mga kabunyog, ibang klase na ang ginawa nila. Tapos ang ano nila, ang sasabihin nila, suportahan sila sa kanilang pinaglalaban. Mga kabunyog, dahil inaapi daw si Marcoleta, selective justice daw. Ay paano mo susuportahan yung kanilang pinaglalaban na yan kung ganyan yung ginagawa nila? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga nangyari. Kaya dito, rally ng mga DDS at INC, hindi na nga suportado ng mga tao, ang tingin pa dito, perwisyo. Yan ang ating mga resibo. Paano natin nasabing perwisyo yung rally na yun? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kami sa Bunyog, nagrarally rin kami, pero hindi namin gagawin yung ganyan. Ako, pinapagalitan ko yung mga kasamahan ko na ganyan, na pagka ginawa yung ganyan. Hindi dapat ganyan. Hindi, sa totoo lang. Nung isang araw, di ba nagrally rin kami sa sa EDSA People Power Monument? Doon kami sa isang tabi, hindi doon sa sa kayong mga sasakyan namin, pinarada namin kung saan. Hindi doon sa harangan mo yung mga tao na wag makadaan. Ano namang klase yan?
Ano bang purpose mo at nagrarally ka? Makakuha ng suporta ng tao. Paano ka makakakuha ng suporta ng tao sa pinaglalaban mo kung ganyan ka? 'Di ba? Oh, ito mga kabunyog. Tingnan natin tong sinabi nitong rider na to. Tingnan natin. Ang sabi ng rider na to, ito, basahin natin nga ang detalye niya. Kasi nabalita yan eh. Nakakuha ng atensyon yan. Yang tungkol sa rider na yan. Basahin nga natin para mas alam natin yung buong nangyari. Sa All TV News, sabi dito, tao rin naman ako sa Pilipinas. A rider became a trending topic on social media after he complained of being harassed by some participants at the INC rally at EDSA People Power Monument and White Plains Avenue in Quezon City. Quote, ano ba pinaglalaban niyo? Ba't ganito? Tao rin naman ako sa Pilipinas. Close quote, he said. The rider passed by White Plains apparently after being caught in traffic caused by the surprise protest of the INC. He said he was harassed as somebody took the keys of his motorcycle. A man was heard telling him to stop talking and threatened him if he would continue complaining. Imagine niyo, binantaan pang wag na daw magsalita, tumigil na. Binantaan pa na kapag hindi daw tumigil, sasaktan. Some concerned individuals, including a policeman, came to the man's rescue, but he was unable to move forward because he had no keys for his motorcycle. The video was uploaded. Yan. Yan mga kabunyog, yan ang nangyari. Kaya paano ka ngayon makakakuha ng suporta ng taong bayan kung ganyan ang inyong ginagawa? Kaya tama yung sabi ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, iimbestigahan ang mga paglabag na nagawa ng mga nagrally. Dapat lang mga kabunyog. Kaya, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So, paano kayo makakakuha ng suporta sa taong bayan kung ganyan kayo? Di ba? Wala. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.